hapon po sa ating lahat. Parang tulog pa. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Merry Christmas! Woo! Yan. This is the day that the Lord has made, so let us rejoice and be glad. Di ba, tignan nyo, December 1 na. Sabi mo sa iyong katabi, December 1 na. Ano ngayon kung December 1? December 1 dahil 11 months na nakalipas. Hindi nagbago si Lord. Amen? Sino mga pinagpala dito ngayon? 2019. Wow, kitang-kita naman sa inyo mga pagbumbuka na nagniningning ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. At galak na galak kayong magpuri, magsamba, at magpasalamat sa ating Panginoon. In Psalms 103, verse 2, it says that, "Bless the Lord, O my soul, forget not all His benefits." Huwag nating kalimutan ang mga pagpapala, mga biyaya na iginawad ng Panginoon sa atin mula January hanggang November, ngayon December na. Ilang araw na lang ay 2020 na. Still, kay buti pa rin ng ating Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ng malakas ang ating Panginoon? At sama-sama po natin purihin, awitan at sambahin ang ating Panginoon. Hey! Dakila siya,
There are thousands of reasons kaya dapat tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Kung tatanungin ko kayo sa isa, patatayuin kayo isa't isa dito, hindi tayo matatapos dahil lahat tayo ay punong-puno ng pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? Sige, huwag kayong maya, palakpakan natin ang ating Panginoon. Because He deserves all the glory and all the praises. And this afternoon, ini-invite kong bawat isa na tayo magpasalamat sa Panginoon. Buksan natin ang ating mga bibig, huwag natin tignan ang ating mga katabi. Just thank Him for the past 11 months of God's goodness, God's faithfulness. Itong 2019. Come on. Let's give glory. Let's give praise. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na labis-labis kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Tunay nga na hindi nyo po kami pinapabayaan. At kayo po ang Diyos na dakila, Diyos na tapat, na hindi nagbabago. Patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka namin sasambahin. Salamat, Panginoon. Tunay na kami nagpapasalamat sa lahat. Itong taong ito, Panginoon. Ilang araw na lang ay 2029. Still, God, you are so good and so great. And Lord, we still declare your kingship. And Lord, let your kingdom come and let your will be done on earth, O God. And be the center, O God, of our life. You must increase and we must decrease. Kailan po, Panginoon, kataas-taas ang Diyos na hindi nagbabago. Hallelujah. Let us declare this. Center of it all. Jesus be the center of it
Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about my heart. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Just say his name. Jesus. Everybody say Jesus. Jesus. Say his name. Jesus. There's power in his name. Jesus. There's victory in his name. Jesus. Whoa, Jesus. Jesus. Just declare. Jesus. Jesus. Healing in the name of Jesus. There's victory in the name. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about. Yes, it's all about your heart. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Just declare this from my heart. Be the center. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about. It's all about. Just take this opportunity to worship our Lord. You can sing a new song, you can sing. It's all about. It's all about you, Jesus. It's all about your love. It's all about your name. Your blood never fails, oh God. Thank you for the healing. Thank you for the freedom. Oh Lord, let your kingdom come. Let your will be done. Oh, hallelujah. From my heart I worship you, Lord. Oh, I worship you, Lord. Oh,
Thank you for your embrace, oh God. Let your presence fill this place, oh God. Let your glory surround this place. From my heart, I worship you, God. Yes, yes, God. Truly, oh God, you love us so much. Worship you, God. Worship you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, yes, it's all about you. From my heart to the heavens, just declare, Jesus be the center. It's all about, yes, it's all about you, Jesus. Just sing from my heart. Jesus, be the center. It's all about from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. So remain in the presence of God. It's all about you, Jesus. There is power in the name of Jesus. Thank you, Father. Hayaan mo, Panginoon, na maging sentro ka ng aming buhay. Sentro ka ng aming pamilya. At sa pagkakataong ito, Panginoon, we remember, Lord God, yung ginawa mo 2,000 years ago dun sa krus ng Kalbaryo. And church, pwede na tayong umupo sa presensya ng Panginoon. Dadako tayo sa Lord's Supper. Hallelujah. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesukristo. Ito'y isang pag-aalala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. At alam niyo ba, TFBC family, ito ay hindi lamang isang ritual na gagawin natin, kundi ginagawa ng iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin ng hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Madiing ipinapaalala ni Apostol Pablo ng hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat nating igalang. Alam niyo ba na ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo ng katawan at dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Yesus. At dahil dito, kinakailangang saliksikin nating mabuti ang ating sarili upang ating matiyak
ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Tayo po ay sumandaling yumuko, pikit ang ating mga mata, at saliksikin natin ang ating mga sarili. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, nirapat mo po na kami maging mga anak mo sa pamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ipagkakapagpatawad ng aming mga kasalanan. Ang dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, ay patuloy po ninyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang simbolong ito upang ito'y maging pagpapala din sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya'y ipinagkanulo, ay dumapot siya ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraiso ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gawin po natin. Gawin din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Gawin po natin. At kapag may natira po, by faith, ipahid niyo po sa inyong masasakit na katawan, o kung masakit ang inyong ulo, o kung masakit ang inyong bulsa, o ilagay niyo sa inyong mga pitaka, no? Amen, no? By faith, ang lahat po ng ating gagawin ay by faith. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magaling ka na. Sabi mo sa katabi mo, mayaman ka na. Amen? Hallelujah. And this time, sabi mo sa katabi mo, tumayo tayo at awitan natin muli ang Diyos. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? Hallelujah. Naging mabuti ang Diyos sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Let's sing this song. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikhay, luwalhatiin ka. Iparinig mo sa Panginoon. Napakabuti mo, Hindi ka nagbabago. minsan pa, napakabuti mo. Napakabuti
morning po sa ating lahat. Merry Christmas na rin po, no? It's the first day of December. Magbabati na rin po ako sa mga may birthday po ngayon. Happy birthday po. No? It's time for us to give our sacrificial offering at this moment. No? Pero bago po yon, may isi-share po akong word. Dito po sa 2 Samuel, chapter 24. Sabi po dito, no, nag-send si Lord ng plague sa Israel for 3 days. No? Pero nung umabot na yung plague sa area ni Arauna, stinap na po ni Lord yung plague. Kaya doon po sa area na yon, doon po nagpatayo si King David ng altar at doon po siya nagbigay ng sacrificial offering niya. No? Sabi po dito sa verse 22, Arauna said to David, "Let my lord the king take whatever he wishes and offer it up." Sa verse 24, but the king replied to Arauna, "No, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing." Amen po ba? Maalala ko po, no, nung young Christian pa po ako, yung mentality ko po before, hindi ko na po kailangan mag-tithes ng aking mga allowance. No? Kasi alam ko po na bago pa ibigay ng parents ko yung allowance ko, nabigyan na po nila ng tithes to. No? Pero mali po yung mentality kong yun. No? As I grew in faith, na-realize ko po na I myself must give my sacrifice. No? Because when you give your personal sacrifice, your personal blessings will follow. Amen po ba? Amen. No? Now, let us honor God with the best we ourselves can give because He is worthy of a costly sacrifice. Ayan, tayo na po tayong lahat at ating itaas ang ating mga tithes and offering. Wagayway po natin kay Lord at pag-pray po natin. Ayan po. Heavenly Father, thank you. We recognize that everything we have comes from you. The Bible says that we should bring our tithes and offerings into your storehouse, and you will open the windows of heaven and pour down blessings upon blessings. May our gifts be acceptable in your sight. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Tara na po, ihandog na po natin ang ating mga tithes and offering. Thank you po. Maligayang Pasko po sa lahat. Buti po ang Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging pamanong magmahal.
pong pinagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Jonathan at ito po ang aking asawa si Cathy. We are the Maniago family. Taong 2010 nung ikasal sina Jonathan at Kathy. Matapos iyon, sila ay bumalik sa Singapore upang doon simulan ang kanilang career at makapaghanap buhay. During our time sa Singapore, hindi po ganun kadali ang maghanap ng trabaho. Napakahirap po maproba naming working permit. Sa hindi inaasahan po, both of us ang aming permit has declined. So biglaan po umuwi kami ng Pilipinas sa hindi inaasahan na hindi po kami handa. Sumubok sina Jonathan at Kathy na palaguin ang kanilang kita mula sa pag-invest at sa kanilang pagbe-business, pero kalaunay hindi ito naging matagumpay. At kami dalawa ni Cathy, sisimulan po namin buo ng pamilya, ngunit sa hindi inaasahan, ito ay negative results. That's when the time na nag-decide kami na magpagtingin ako sa OB. The first OB na pinuntahan namin, nalaman through ultrasound na meron akong mga cyst, myoma, at adenomyosis. Sabi niya, hindi ka magkaka-baby hanggat hindi ka na-ooperahan. At dahil doon, natakot ako, so hindi na kami bumalik sa kanya. Nagpa-second opinion ulit kami sa isa pang OB, at doon nag-try kami ng mga oral medications to see kung liliit or magme-maintain lang yung mga sizes ng mga bukol. But unfortunately, after 1 year of medication, walang nangyari. Kaya nag-decide siya na i-refer na lang ako sa isang infertility specialist. In January 2015 na I got pregnant. But unfortunately, after a few weeks into pregnancy, I had a miscarriage. Napakasakit dahil lahat ng excitement, lahat ng mga pinaplans namin para sana sa aming first child ay biglang nawala. In the midst of our trial, naging life verse namin ang James chapter 1, verse 2 and 3. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develop perseverance. We were also reminded in 1 Thessalonians 5:18 to give thanks to God in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. That same year, natapos din yung contract ko as a home-based virtual assistant, which left me jobless. And at the same time, kinailangan din namin i-close yung food cart business ng aking asawa dahil hindi na ito nag-generate ng income. But God is faithful because He blessed me with another home-based job. At nakakatulong ko rin yung husband ko sa mga research works. And then in mid-year 2016, I got pregnant again. But this time, dahil masela ng aking pagbubuntis, kailangan namin maging extra careful. Habang si Kathy ay nagdadalang tao, dumating na naman ang matinding pagsubok sa kanilang pamilya nang ang bunsong kapatid ni Jonathan na nooy nagkakomplikasyon sa kidney ay pumanaw dahilan sa ito'y na cardiac arrest. Sabi ko, Lord, napakasakit, pero masaya kasi nawala ang brother ko, papalit naman ang anak ko na ibinigay mo sa amin ni Cathy. After a week ng pagkawala ng brother ni Nat, we were so devastated dahil my baby's heartbeat has stopped. Hindi ko ma-express that time yung pain na nararamdaman ko, both physically and emotionally. Dahil napakasakit na mawala ng baby. Kahit hindi pa siya isinisilang, minahal mo na siya. And also, naawa rin ako sa husband ko kasi nagluluksa pa siya dun sa pagkawala ng brother niya. And then, another trial has come. My OB suspects na meron akong APAS. Ito ay isang immune disorder which causes blood clot na nakakakos ng miscarriage. Imbes na magmukmok, itinuon nila ang kanilang panahon para maglingkod sa Diyos. At ang mga ito'y naging posible mula sa kanilang patuloy na pagsisel group, pagsuporta sa kanilang leader na si Pastor Boyet, pati na ang pagiging active sa mga gawain ng church. Di nagtagal ay bumalik na rin si Kathy sa kanyang pagsiserve through the music ministry. Hindi ko po makakalimutan. Meron siyang monthly period, sobrang sakit ng kanyang puson dahil sa kanyang myoma at adenomyosis. Tinawag niya ako, sabi niya, ihatid mo ako sa church. Saan tayo pupunta? May practice kami, tutugtog ako. So after their practice, pasakay po siya ng sasakyan. Hindi siya makasakay dahil sa sobrang sakit. At pagdating po sa bahay,
Alas hindi siya makatayo. So Sunday na, prepare na kami. Tinanong ko siya, sabi ko, kaya mo? Oo, kaya ko. Tapos pagbaba ng sasakyan, nakita pala ni Kati yung worship center. Tumakbo na parang walang indang nararamdaman. Sabi ko, Lord, itong taong to, may nararamdaman. But she choose to serve you. She choose to follow you. Matitiis mo ba ang taon to na yung pinagpipray namin, baby, hindi mo bibigay? Tignan mo, nakatayo dyan sa harapan. Ang sakit ng pakiramdam nito. Pero tatayo para sa iyo. Tapos po, iniram ko ang anak ni Pastor Boyat at kinuha ko si Zach. For how many months, itinataas ko to sa Panginoon. Sa harapan, sabi ko, Lord, susunod, itataas ko dito ka, anak ko na. Last year is our year of breakthrough. I got pregnant the third time, and this time mas naging careful kami at lalo kaming nagsipsip pag nagtanim kay Lord. We even asked many of our friends and relatives to help us unite in prayer for the life of this baby. Meron pa rin takot sa puso ko, but God reminded me in His Word, in Exodus 14:14, the Lord God will fight for you. You only need to be still. At eto na po, kami nagagala at natutuwa ipakilala ang aming anak, Franz Briel. 8 years of waiting has ended. Lahat po ng pigati, sakit, luha, pinilit ang pawi ng Panginoon na sobrang saya namin. May Diyos talaga. At hindi lang yon, may bonus pa. Last year, God has blessed us with a residential lot at ipinagkaloob dito ni Lord to my very generous biyanan. At may sumunod pa. Si mama ko naglabas na ng sasakyan at ito'y pinagkatiwala sa amin upang may magamit ang kanyang apo. Bago po kami magtapos, may babasahin na pong quotation. God doesn't give the hardest battles to His toughest soldiers. He creates the toughest soldiers through the life's hardest battle. Kaya maging matatag po tayo sa anumang pagsubok. Muli, kami po ang Maniago family, and this is our champion story. Tunay na hindi nagpapahiya ang Panginoon. Amen. And this time, we will sing, we will worship again the Lord. Pero before that, sige po, tumayo na po tayong lahat. Gusto kong basahin sa inyo ang Zephaniah chapter 3, verse 17 and 18. Ganito ang sinasabi, nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Gaya ng nagdiriwang sa isang kapistahan, ililigtas kita sa iyong kapahamakan upang huwag mo nang maranasan ang kahihiyan. Amen. Hindi tayo papahiya ng Panginoon. Minsan pa, palakpakan natin ang Diyos. Come on. Yung palakpak ng pasasalamat sa Panginoon. Oh! And let's sing this song. Ang puso ko'y dumudulo sa iyo. Nagpapakumbaba at nagsusumamo. Pakindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay pumisan. Ulitin natin. Come on, sing with me. Ang puso ko'y dumulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pakindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging
Hallelujah. Sige po, bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Hallelujah.